para maibalik yung tiwala, there's only one way, di ba? Na dapat mapakulong sa kasong plunder si former Speaker Martin Romualdez. No? Iba't ibang klase yung congressman na nakasama namin. Meron talagang ayaw. Meron talagang, alam mo, ang nakakalungkot merong mga despite sa mga nangyayari to, parang sa kanila parang walang nangyari, business as usual. Oo, di ba? At bakit malakas loob nila? Dahil hindi pa nakukulong si former speaker. Nako. So kaya meron malalakas loob pa rin. Yes. Parang hindi natututo. Kasi parang walang overconfident, no? hindi parang feeling nila powerful. yung boss nila Untouchable. Hindi. Kami ganun din. Oh, yeah. Yun ang iniisip nila. Sa tingin nyo, saan tayo patutungo? Pag ganito yung, yun nga, sabi nyo nga, nananawagan ka or kinakausap mo yung kapwa congressman. Hindi, silang kumakausap sa akin, papatago pag ano. Okay yan. Pero kami tatahimik na ikaw ng bahala. Nako, so ngayon... Baka mapag-initan kami. Oo, paano ho yan sa mga kababayan, sa mga ating congressman? Kayo po ba'y ready sa darating na eleksyon na karamihan sa aming mamamayang Pilipino gusto namin, naninindigan kayo at tumatayo para sa atin. May budget o wala. Kasi mas para malinis natin ang sistema ng korupsyon sa ating, sa ating bansa is kailangan dumami po kayo, katulad ni Kong Toby, na manindigan kahit wala akong budget ngayon, pero sa susunod, 3 taon. Pero mahirap mahirap. I know, pero... Mahirap mangampanya ng sabi nga, wala ka na itutulong sa ating mga bayan. Kaso Kong Toby, maybe it's so easy for me to say because I'm not in your position. But I believe naman na kapag talagang, parang ikaw, pag nasa tama po kayo, talagang yung constituent nyo rin po mismo ay maiintindihan. Tama ka. Tama ka. Tama ka doon. And leadership is always by example, di ba? Yes, opo. If papakita mo sa kanila na kailangan kong panindigan to dahil ito yung tama, magtiwala ka. Yes. Nagagawin din nila ang tama, lalo na pagdating sa eleksyon. Ako yan lang prinsipyo ko . Tama. Pag pinakita mo sa kanila na pinanindigan mo yung tama, maninindigan din silang gawin ng tama. Correct. Kasi magiging parte ka na rin ng ng sistema . Pag ganun, hindi na magbabago talaga kung walang mag-uumpisa. Kahit parang, alam nyo, Kong Toby, yung ginagawa nyo, kahit sabihin mo 1, 2, 3 kayo, malaking bagay yan . Kasi yung mga katulad nakakapagod oo, kahit naman kami, diba? Nakakapagod. Pero sabi nga nila, we need to start somewhere. And as long as we're guided by the Lord and ginagawa natin yung tama, eventually, masusubaybayan or susundan ka ng mga tao. Yes. And naninindigan ka kasi. And sana dumami pa yung mga kagaya ninyo po. Sana nga kasi nakapagod. Ilan lang kami dun. Oo, kasi parang balita ako, marami nang mapapalit ang congressman. So, ngayon, Kong Toby, paano ho natin, aside, di ba sabi nyo nga, kailangan transparency, accountability. Ano po ba yung idea nyo pa na pwedeng gawin para maibalik ang pagtitiwala ng publiko sa sistema? Dito, for this administration, kailangan kung para maibalik yung tiwala, there's only one way, di ba? Na dapat mapakulong sa kasong plunder si former Speaker Martin Romualdez. Kahit gaano karami ikulong na DPWH, na engineer, na mga contractor, walang, aminin man natin o hindi, ang sentimento ng tao is iba. Hindi mababalik yung tiwala kung hindi mapapakulong si former Speaker Martin Romualdez. Kasi hindi naman magagawa itong pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas nang walang makapangyarihan tao na nasa likod. Totoo. Hindi kayang gawin to ng basta't DPWH lang. Hindi ka kaya gagawin to ng contractor. Sila nasa dulo na . Saan ba nagsimula yung korupsyon? Execution lang sila . Ibig sabihin, kung hindi linagyan ng budget yung proyektong yon, wala silang makokorrupt. Sino ang naglagay ng budget doon sa proyektong yon? Exactly. Si Saldico, di ba? Hindi naman magagawa ni Saldico yon nang hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez, di ba? So itong mga
kinukulong natin, sila yung nasa dulo Inutusan na eh. lang. Hindi, nasa dulo na eh. Oo. Kaya sila may nakuhang kontrata dahil linagyan ng pondo. Yes, allocated. Oo. Kung wala kang inallocate na proyekto para doon, wala namang kokorapin itong mga ito. Diba? So Yes. dapat ang mananagot ay yung pinagsimulan. Yung Tama. step 1. Exactly. Diba kung walang step 1, walang step 4 and 5. Yun lang naman ang sa akin. Ako nga hindi ko maintindihan, ang dami ng lumabas na tao na nagsalita about it, na talagang parte si former Speaker Martin Romualdez dito sa nangyayaring, sa nangyaring nakawan sa Kabanang Bayan. Ang tagal bago nakasuhan. Ngayon nag-file sila, I think yesterday Hindi, ata. nag-file ng supplemental affidavit yung company former speaker. Sumagot siya. Hindi, nung una, di ba, pinadalan siya ng complaint. Yes. Sumagot siya nung August 7 ba? Or, hindi ko alam yung exact date. Basta sumagot na siya. Okay. And then, ngayon, nag-file siya ng supplemental affidavit. Supposedly, ina-attach yung kay Gotesa at saka yung doon sa ibang mga bodyguards and drivers ni Saldico Okay. na Yung na isang supposedly merong ibang statement, no? Okay. So, yun ang inattach nila. Na sinasabi nila, walang ebidensya. Pero nakita ko yung statement ni Ombudsman Boying Remulla. Sabi niya, walang epekto yung mga... Yeah. Walang epekto yung mga yan doon sa lakas ng kaso na hawak ng tanggapan ng Ombudsman. Okay. Kasi yesterday, may nakita ako, if it's right, na yung date niya is, what do you call this? 20? 20? Did you see it ba? Yung Ano yan? Special Panel of Investigator. Oh, yan yung ano niya. Yan yung supplemental, pero hindi ko pa nakita yan. Supplemental versus complainant versus, yan. Oo. Tapos July 20 yan. Okay. So, anong masasabi niyo dun sa paglabas ni Gotesa? Kasi sobrang sobrang timing lahat. Yung kanina nga na pag-uusapan natin, na paano mo naman bigla mong babanatan yung mga tao na nakakulong na hindi Paano sasagot yung nakakulong, Yes. di ba? Oo. Eh hindi nga pwede ata di ba nakita ko si Mike Defensor minsan Oo. papasok siya sa Sandigan, hindi nga siya pwede magsalita. Yes, Kasi correct. siyempre dali mag-akusa naman doon sa hindi Oo, correct. sagot, no? But kanina nga you showed me and I recall na matagal na sinabi na ni Gotesa. Ni Mike Defensor Oh, yes. Oo. na sila ang ituturo, na supposedly nagbigay sila ng pera. Pera, yeah. So, nothing new. Hindi na nga rin kami na-surprise. oo, di ba? Then, So, mukhang yeah. matagal na yung Actually, affidavit na yung yun. video na yon, I share it in my Facebook also. Yung dati, pinost din yun ni former Congressman Mike Defensor na sinasabi doon ni Gutesa, kausap niya yung wife niya. Yes, yun. Yun Yeah, yung ano. na ayun, pinapirma siya ng affidavit, pinabasa, binidyo siya. Tapos yun, sinabi sa kanya na idiin daw si Marcoleta, tsaka si Defensor, na binigyan siya ng pera and everything. Same na same Doon sa affidavit. affidavit niya, pati yung video niya. So, ako lang naman, ang feeling ko, may nag-post din na isa sa Marine retired men in uniform na kasamahan niya na sinabi na yung video na niyo, I even shared that post also, is November 2025 pa yan ginawa. Maawa naman kayo dun sa tao. Hindi, tsaka yung nakita ko yung post ni Attorney Baligon. Yes. Na pinakita niya na doon sa isang delivery kasama si Gotesa. Correct. So hindi na, sa akin simple lang to eh. Ang dapat lang gawin ng ombudsman, unsolicited advice, wala na tayong pagtatalunan dito, is yung photo na yon ipa-digital forensics nila. Yes, exactly. So pag pina-digital forensics nila, malalaman kung edited yung photo, kung totoo yung photo. Yes. So kung totoo yung photo na kasama siya sa delivery, wala nang ibig sabihin yung affidavit niya. Diba? Yes. So yun lang ang dapat gawin ng mga nag-iimbestiga. Pa-digital forensics yung
yung photo na yun. Photo. Tapos na. Wala na tayong pagtatalunan. Actually, ako din, yung hamon ko nga, I've posted it na ipa-forensic din nila yung video ni Gutesa. Ayan, tama ka. If it's recent or it's been edited. Kasi makikita rin yun kung kailan or bago lang Yes, ginawa, yes. kung may pinanggalingan. That's very important. Kasi kung matagal na yun, matitrace nila yun. Tama. Yun po. So yun yun ang napakahalaga. Wala nang pagtatalunan Yes, doon sa... Kasi lahat magtatalo-talo eh. Hindi ganito, ganyan. Pa-check na lang natin yung mga Yes. ebidensya. Wala na, tapos na ang pausapan. Yeah. Tsaka napanood niyo ba yung statement ng lawyer ni former Speaker Hindi, Martin hindi ko Romualdez? napanood. Sinabi niya, they're very confident na madidismiss daw yung kaso. Hindi kasi hindi lang naman yan yung hindi lang naman yan yung ebidensya ng ombudsman eh. 'Di ba sinabi ng ombudsman doon na yung Jose Raulito Paras na yung may-ari ng Golden Pheasant na bumili doon sa Tamarind siya rin ang basta konektado siya kay former Speaker Yes. Martin Romualdez, no? At ang dami niyang binili. Bumili yata siya sa Amanpulo, bumili rin siya sa Soto Grande, no? Pero, Villa. Pero, nabalita ko na meron ng aangkin na, kunyari, siya ang nag-utos. Siya ang beneficial owner at hindi si Martin Romualdez. So, yun ang parang taktika nila na ngayon. Ngayon, yung laro nila, no? Pero nung sa tingin niyo, Sa tingin ko, alam na rin yun nung mga Tao. mga naghahanda ng kaso. And I have faith sa kay Ombudsman Remulla na sinabi niya na walang epekto doon sa strength ng kaso niya. Yeah, obviously naman talaga na. At saka, meron pa hong, balikan ho natin si Gutesa kasi meron doon na, ang tawag dito na pinangakuan daw siya in all, no? Pero natatandaan ko kasi, even if you check the past video of the hearing of Blue Ribbon, nag-offer pa po si Senator Marcoleta ng proteksyon. Siya mismo nagsabi na ayaw niya, na hindi niya kailangan ng proteksyon. Kasi kaya naman daw niya yung sarili niya. Sabi pa nga ni Senator Marcoleta is, yan, ang tapang mo. Or something like that, Yes. di ba? So ngayon, hindi niya in-expect na mangyayari to sa kanya. You know, there's only one thing kasi kapag talagang pamilya mo, ako tinitingnan. Kaya nga, sa mga nanonood, siguro tataka kayo, I don't even really post against Sergeant Gutesa, no? Marami rin ho ako kaibigang mga Marines, nakatrabaho ko sila ng pandemic and everything, kahit to ang armed forces, no? So I really have faith with them. Pero minsan, kapag naiipit ka, nagigipit ka, at lalo na ang pamilya mo na maapektuhan, ibang usapan yun eh. So, mahirap po yun. Naiintindihan naman natin yun. I have faith na Naiintindihan ko nga yun eh. Kaya nga ang sinasabi ko, para hindi na pagtalunan, daan na lang sa digital forensics, tama. diba? Oo. Para tapos na yung usapan. Yeah. Wala na tayong pagtatalunan. Correct. So, ngayon, anong ine-expect ninyo? Talaga hubang makakasuhan sa tingin nyo? Kasi... Yun ang sabi ni Ombudsman eh. Yun, So, kaya nga tayo rin hintay natin. Ano mo kayang dahilan? Bakit tumagal? Hindi, okay. Para lang idea. Parang, Medyo magaling din yung pagkagawa eh. So, syempre, Okay. sinisigurado lang ng Solid. prosecutors na kasi ang hirap naman sitwasyon ng ombudsman kung mafa-file nila tapos later on madidismiss. Di ang ano na naman sabihin Yes, na areglo. yes. So I think I have confidence na sinisigurado nila na lahat ng pwedeng maging depensa ay inaral nila. matakpan nila. Yes. Alam mo, meron namang paraan dyan para talagang malaman natin kung si Martin. Yung mga congressman magsalita na sila. Ay, yun ang problema. Ayaw nga magsalita eh. No, that is, alam mo, Kathy, iba't ibang klase yung congressman na nakakasama namin. Meron talagang ayaw. Yeah. Meron talagang, alam mo, ang nakakalungkot is, merong mga, despite sa mga nangyayarin to, parang sa kanila parang walang nangyari, business as usual. Oo, diba? At bakit malakas loob nila? Dahil hindi pa nakukulong si former speaker. Nako. So kaya meron malalakas loob pa rin. Yes. Parang hindi natututo. Kasi parang walang overconfident, no? hindi parang feeling nila powerful. yung boss nila Untouchable. hindi kami ganun din. Oh, yeah. Yun ang iniisip nila. Oh, actually, Ombudsman Boying, ayan, no, untouchable daw. Di ba? Hindi, pero pag nasimulan yan, nasimulan yan, Yes. tuloy-tuloy na yan. Yeah. Tsaka yung yung statement niya na ni former speaker na I will not go down alone.
Baka yung mga congressman, baka kayo yun. Di ba? Idadamay kayo. So it's better for you to speak up kaysa unahan. Mamaya ituro Baliktarin kayo. pa kayo. Oo. Di ba? Yun yung iniisip ko eh. Yung sabi, I will never go down alone. Baka magkaroon pa siya ng fall guy eh. Yung ang dami niyang ituro na sila yung gumawa. You know, if Hindi, he's sa good tingin ko, at yung speech na yun is yung sa takot. Diba, that was the time na nahuli si Saldi ko Yes. sa Prague, diba? Sa tingin ko, natakot siya dahil pauwi na si Saldi. akala niya pauwi. Hindi, kasi pag pauwi na si Saldi, Yeah, oo. direktang masasabi ni Yes. Saldi, di ba? Yung sa kaso naman ni Saldi, iniintay natin kung ano magiging resulta ng Yeah. desisyon ng France doon sa in-apply niyang political asylum. At saka hindi lang, nagtataka rin lang din naman ako sa, sorry I just need to mention this. Yes. Bakit yung abogado po ni Saldi ko, hindi siya pagawa ng Ng affidavit. affidavit na Tapos pwede naman yung pa-apostyle. Oo, diba? Doon sa ibang bansa, di ba? Exactly. So, yun yung akin. Bakit hindi nila gawin yon? Or baka naman ayaw lumabas si Saldi talaga kung nasan siya. Hindi, nakikita siya ng mga ibang Pilipino Oo sa nga Paris eh. Alam ko nga rin Oo. di ba? So, sabi ko, pwede yan eh. Kasi if you hire somebody as a lawyer, pag kumuha ka ng lawyer, I think the problem, I mean, I have to guess, no? I have to guess. Yeah, there's nothing I wrong. think the reason bakit ayaw, kasi madedetermine kung nasaan siya talaga. Pwede naman mag-apostyle siya dito, tapos lumipat siya. Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga Yeah. maintindihan o baka... Hindi ko alam. Oo Hindi nga ko alam bakit diba? niya Yun yung ginagawa yun. diba? Ang hirap din nung ng sitwasyon na to. Kasi to talaga the massive talaga yung scam na to talagang pinag-aralan. Hindi. Ang masama dito is dinesign yung proseso. Di ba dapat ang proseso sa kahit anong bagay, kahit sa kumpanya, Yeah. gawin mo para hindi mapagnakawan o Yes. hindi prone to corruption. Ang ginawa natin dito baligtad. Dinesign nila yung sistema para mapagnakawan at magatasan sa corruption. Yes, correct. So hindi siya hindi siya tawag dito, hindi siya pa isa-isang corruption eh. Kung hindi Massive. hinolsale. Yes. Hinolsale yung corruption, Oo. dinisenyo yung sistema para madaling gawa ng corruption. Correct. I remember, Kong Toby, kayo ho ba kukunin din na witness ng ombudsman? Kasi I remember na Wala one time. ako, nasa kanila yun eh. Sila naman nagsabi na inimbitahan nila ako 2 beses. Yeah. At pumunta naman ako. Apo. So, whatever they need naman Yeah. in the same manner doon sa ICI, di ba? Nung may ICI, ako pa unang-una nag-volunteer. Yes, exactly. Even in Senate. Yes, Ikaw lang yung pumunta doon na congressman. Hindi, nung sa Senate naman, I waived the parliamentary courtesy. Kasi courtesy lang naman yun, hindi Yes, naman batas exactly, yun eh. exactly. Di ba? So, nung tinanong ako, willing ka ba? Wala naman akong tinatago. Bakit Yes, naman ako exactly. hindi And pupunta? Kasi the reason why I asked you this question, kasi I remember nakapagkwento ka na you were there nung nasita sila ni President Yes, Bongbong Marcos about sa Pero ang mas Ferrari and importante doon is, siyempre, i-deny to ni former Speaker Martin Romualdez, no? But nung nagkakagulo na yan, kinausap niya ako. Sabi niya sa akin, noon, okay pa kami. Tapos sa tawag niya sa akin, primo, di ba? So, sabi niya, ano ba't nung nangyayari? Sabi ko, kasi sobra naman si Saldi. Sabi ko, ang tagal na natin parehong congressman dito. Oh, yes. Hindi naman binibenta yung proyekto. Di ba? Yeah, ito binibenta. Tapos kwento ko sa kanya na, sabi ko, sa Navotas, may isang proyekto na ayoko na mag-intay ng 2025. So gusto ko na matapos ng 2024. So nagre-request ako sa kanya ng 200 million na extra for Navotas. To finish it. To finish it. Kasi kung hindi malalagay sa 2024, mapupunta pa siya 2025. So mag-iintay na naman na isang Oo, taon bago matapos yung... nakatenga. Hindi, tsaka di ba yung mga natin, syempre ibang mga constituents, ang tagal naman ito, bakit hindi matapos-tapos? Correct, Syempre kung correct. walang pondo. Tama. So yun ang gusto ko matapos. And At then, hindi mo naman hinihingi yung for yourself, for the project. So, may kinausap ako na kala ko hindi matatanggihan ni Saldi. So, sabi ko, pakikausap naman si Saldi, dagdag lang na 200. So, bumalik naman yung pinag-usapan ko. Sabi, okay na kay Saldi. Kaya lang, hindi na 20% sa'yo, 10% na lang kasi presyong kamag-anak. Oh my God. So, yun ang sinabi ko kay Martin. Oo. Sabi ko, kasi naman speaker, isipin mo,
ako, Yeah. hiningan ng 10%. Eh, ano pa kaya yung ibang tao? Yeah. Ang sagot ni former speaker sa akin nun, instead na patawag niya si Saldi, oy Saldi, ba't mo ginagawa to? Tama. Ang sagot niya sa akin nun is, Primo, dapat dumiretso ka na lang sa akin. So, ibig sabihin, kung dumiretso ko sa kanya, baka wala. Ang point ko naman doon, ang sagot ko sa kanya, Speaker, hindi ko naman kinikwento to sa'yo para humingi ng exception. Tinatanong mo ako, bakit nagkaganito? Sinasabi ko sa'yo. Correct. Pero sabi ko, hindi natuloy yun because baka pag ako, kung may 10% para kay Saldi, ako magsasabi doon sa district engineer na may 10% yan. Hindi akong pagdududahan. So sabi ko, hindi natuloy. Ang point ko lang doon is, siguro sa kanya, nagmagandang loob siya na, Yeah. o yan, pagbibigyan kita, walang ano. Pero sa akin, bilang speaker, dapat Discipline. pinagalitan mo si Yeah. Sal. Kung totoong wala kang kinikita alam, or alam. dapat sinabi mo kay Saldi, tigilan mo lahat yan o pinagalitan mo correct. si Saldi, di ba? Basically, wala tayo dito ngayon sa problemang ito kung hindi ko napigilan. Yeah, okay. To begin Yan with. lang. Tingnan mo. Tapos nung speaker siya, di ba? Yung travel clearance ni Saldi, hindi niya kinancel. Di ba? Nung Correct. pagpasok ni Speaker D, tsaka kinancel. So anong ibig sabihin nun? Correct. Talagang ang tawag dito, may protection na hindi mo maintindihan. Tsaka isipin mo si Saldi, ilan na yung 18 yung dito sa kabila. Yes. 20 yung doon pa lang 38. Saan ka nakita ng congressman na 38 bodyguard? Di ba? Ibig sabihin kung walang malakas na backer yun, Oo. ay may maliit na bagay, grabe pero doon mo naman yan. makikita. Oo. Bakit ganun kadami? Hindi. Ibig sabihin, Oo. Kati, kung walang malakas na backer yung Saldi ko, Oo. makakakuha siya ng 38 Bodyguard. Correct. Kasi parang isang, ano ba yun? Oo, Isang diba? police station yata yun sa diba? probinsya. Ginawa Kaya niyang nga bodyguard. Tapos, may mga, na lang naman, naririnig tayo na basta lahat meron siya eh. Kailangan lahat ng project meron siya. Hindi, yun ang problema eh, di ba? Hindi lang DPWH naman yan eh. That is what I would have wanted to hear from the president, no? Yeah. Na nung sa SONA, sabihin niya na, lahat ng departamento, labas nyo na yung ebidensya Yes. laban kay Martin, di ba? Kasi hindi lang naman DPWH yung pinakaialaman nila sa Yes, hindi nga Saldi lang eh. daw. Hindi lang daw talaga. Diba? So, ano sa tingin mo na bakit hindi yun nabanggit? I don't know. I Yeah. just would have wished, kung ako yung gumawa ng speech niya, ganun Yeah. na lalagay ko. Yeah. Hindi ko alam bakit hindi Nabanggit, no? yun. Kasi kung talaga ako nga para matapos na, yung para makita natin yung sincerity na talagang may gusto tayong panagutin, dapat umpisahan natin talaga to Hindi naman tayo namimili. Ang sinasabi Hindi. lang natin is Yung that totoo. doon sa lahat ng ebidensya, sa kanya nakaturo. Wala namang ibang tinuturo yung ebidensya kung hindi siya eh. Ang dami na nga. Di ba? Parang ang dami na ngang lumalabas. Ang masama, ang nakakalungkot lang, yung iba sa ating mga leader, it's either binabrush it off or imbes na pakinggan, pinapasama pa yung mga nag-witness. Kaya hindi mo rin maintindihan. Hindi, that Bakit is what I was saying na hindi pa pwedeng double standard in anything, no? Yeah. Doon sa kalaban sa politika, hindi lang ombudsman nagtatrabaho. Yung ibang mga departamento ng executive branch, nagtatrabaho. So dapat, ganun din kay Martin Romualdez. Dito parang pinabayaan na si ombudsman, na bahala ka na, Yes. di ba dapat tulungan siya? Yes. So yun ang sinasabi ko. Because yung accountability, dapat walang pinipili yan. Kakampi or kalaban, pantay. Kung ako, mas magagalit pa ako doon sa kakampi ko na gumawa ng kalokohan. Kasi mapapaya tayo eh. Kasi doon sa kalaban ko, wala akong pananagutan doon eh. Correct. Di ba? Doon nagkasala siya sa ilalim ng batas, hindi ako damay, ang reputasyon ko hindi damay doon sa ginawa ng kalaban ko sa politika. Pero doon sa ginawa ng kakampi mo sa politika, damay ang reputasyon mo eh. Aminin natin, hindi True, siya oo. nakasira doon sa Yes. sa trust rating ni BBM, di Si ba? Auntie Claire, aside from Auntie Claire. Okay. Ibang usapan naman yun. Ibang usapan naman yun, di ba? Iba naman yun. Pero ito nakasira eh, Oo, di ba? totoo naman. So, di ba,
dapat mas galit ka pa nga doon dahil sinira yung tiwala. Dahil kung ang isang tao na malapit sa'yo, hindi ka dapat Pinapahamak. pinapahamak. Exactly. Kamag-anak mo pa. O kaya nga, Oh, di ba? kamag-anak mo, lalo hindi ka pinapahamak. Kung ang kamag-anak mo o isang malapit sa'yo ay pinahamak ka, parang kang trinidor nun eh. Exactly. Hindi parang talaga. Oh, tinraidor trinidor ka nun. Di ba? So di ba dapat mas galit na galit ka nga dito sa Kamag-anak mo. kamag-anak mo, di ba? Yes. Because it took advantage. Of the situation. Of the relationship, di ba? Relationship, the trust. Eh yung kalaban mo, gumawa siya ng kalokohan, sarili niya, hindi ka nadadamay doon sa kalokohan niya eh. So para sa akin, ganun ang pamantayan ko pagdating sa Yeah, at saka kahit anong bagay eh. At saka especially if if you're the president of our country, dapat talaga walang kamakamag-anak, walang kaibig-kaibigan. Kasi yung loyalty mo talaga para sa bayan at sambayan ng Pilipino. Priority mo sila. Hindi, Kasi tama yun. Yun yung ano mo Yes. eh. Yun yung Pero kung may mandato eh. gumawa ng kalokohan at pati ikaw ay nadamay, eh dapat talaga panagutin mo tong... Yes, at agad-agad. Oo, 'Di ba? diba? Huwag nang patagalin. 'Di ba? Yan, you're right, 'di ba? Tinraidor ka na eh. Kaya ako ay nung mayor ako, I expect may mga batas tayo, 'di ba? Yes, opo. Pero I expected my department heads to have higher moral standards than what is legal. Ito ang legal, pero since department head kayo, eh dapat ang standards nyo eh mas mataas kaysa doon sa kung ano ang legal. Tama. Lalo na kung pumasok ka, lalo na yung department head na pumasok nung ako ay mayor, mas mataas pa ulit dahil ako ang approve na maging department head kayo. Kasi kung hindi, pag kayong gumawa ng kalokohan, pati ako pag-iisipan ng tao na tinotolerate ko at the very least yung kalokohan na pinagagagawa niyo. Tama naman. O ngayon, Kong Toby, may batas o constitutional provision ba talaga na dapat tayong gawin for what's happening right now in our country? Alin yung sa corruption? Opo. Hindi, yung maganda sana yung blockchain. Kaya lang parang nahinto eh. Hindi ko alam Oo nga bakit eh. Yeah. Actually sa House, ang pinasana namin yung blockchain. Ang problema, matagal nang natutulog doon sa Committee on Appropriations. So pinatulog nila. Yun ang problema. Iniwasan. So dapat hindi dapat hindi gano'n, no? Dapat ayun nga inaasahan mo kasi ng Yun ang problema doon. It's part of the LEDAC priority bills. Again. Okay. Tapos pinatulog doon sa... Bakit kaya? may mga tao na ayaw nilang Ayaw matuloy na yung blockchain technology. Nako tigilan niyo yan. Sa akin kasi, alam mo, if they do not agree with the technology, wag naman patulugin. Idaan sa committee hearing. Let Yes. people, yung mga tutol doon sa technology, Sabihin nila. pagsalitain nila, pagdebatehan. Yes. Di ba instead yung hindi mo lang schedule for a committee hearing, hindi naman tama yun, di ba? Kung may duda kayo, idaan natin sa talakayan, idaan natin sa debate. Yun na naman ang tamang proseso eh. Tama. Kayo po, Kong Toby, kung meron kayong mensahe na gustong iparating sa ating presidente, ano ho yun? Naku, hindi naman makikinig sa akin. No. Kunwari man lang. Wag na lang, hindi naman Kunwari makikinig. lang, sige na. Wag na, hindi na makikinig sa akin yun eh. Tsaka alam naman niya how I feel about all these things. everything, No? I yeah. think alam niya how I feel about all these things. Kilala naman niya ako for a long time. Alam naman niya na alam niya that I've been like this ever since I Way became back. a Yes, politician, di ba? yes. So, alam naman niya yun eh. So, wala na akong dapat pa... Sa kasamahan niyo po sa Kongreso, anong mensahe ninyo? Hindi, sa mga kasamahan ko sa Kongreso, syempre naiintindihan ko. No, but dapat lang sana ma-realize yun nila na kung mas marami kaming tatayo, Opo. may ayos natin yung sistema eh. Tama. And once may ayos natin yung sistema, it's going to be good for everyone that wants good eh. True. Di ba? Pag inayos natin yung sistema, magiging mabuti siya para sa karamihan na may gusto ng kabutihan. Siyempre, yung nakikinabang doon sa hindi ayos, ayaw nila yon, di ba? Tama. Pero mas marami namang congressman ng
ang gusto ng tama di ba? Correct. Kung lahat lang, isipin lang natin, lahat ng gusto ng tama, magsama-sama. Yes. Di maitatama natin yung At sistema, di ba? sasamahan kayo ng mamamayang Pilipino, lalo na sa mga nangyayari right now. Yes, and the problem is and the problem is talagang yung tiwala Kaya tignan mo, lahat ng nangyayari is nasisisi because walang tiwala. Kasi pag walang tiwala ang mga kababayan natin, ang hirap mag-govern ng ganun Kasi lahat Yeah. ng gagawin, Gawin mo. kahit assuming maganda na yung intention mo, may pagdududa. Oo. At kami naman, public officials, hindi namin kayang gawin mag-isa yung mga gusto namin. It's all, kailangan ng suporta ng mga kababayan. At para Agree. suportahan ka, kailangan Yes. magbalik yung tiwala nila. Diba? Mensahe niyo ho sa mamamayang Pilipino. Hindi, ako ang mensahe ko sa ating mga kababayan, of course, tulungan lang kami na you have to demand accountability from all public officials, di ba? Wala naman tayong pinipiling, it's not about politics, it's not about political color. Yung accountability naming mga public officials, dapat lahat ng public officials accountable sa ating mga kababayan. Tama. Mga kababayan, at saka dyan sa Kongreso, sa mga fellow congressman ni Congressman Toby Tiangco, sana ho, manindigan na kayo. Tumayo na ho kayo, samahan niyo siya. At para naman po magkaroon ng pagbabago dyan sa kalakaran sa loob ng Kongreso at mas gumaan at muling magtiwala ang sambayan ng Pilipino sa inyo. Kung Toby, thank you so much for everything, for the knowledge, and for letting our fellow Filipinos na matutunan kung paano tumatakbo ang budget. Kasi Because that is the way unang-una dapat matutunan nila yung proseso para pag naging transparent, yes, they can hold people accountable doon sa dapat na tamang sistema.